Una, dito sa ating trade data, kung titingnan natin yung importation ng rice natin, ay mataas talaga yung presyo ng bigas sa world market. Pagtaas ng presyo ng bigas bumilis ngayong Enero kahit na bumaba ang inflation rate ng bansa. This is my challenge now to all senators. Why don't you, 24, come out in the open? Sino ba yung pabor to amend the Constitution? Mga senador hinamon ng House Majority Leader na ihayag sa publiko ang tunay na posisyon sa usapin ng pag-amyenda sa saligang batas. Una-una, walang katotohanan niyang sinasabi ng China. No? Again, it's a figment of their imagination. Napaulat na pagpapaalis ng Chinese Coast Guard vessel sa barko ng PCG sa Scarborough Shoal hindi totoo ayon sa National Security Council. We need Angelenos to be cautious, to be careful, to be safe, and please stay home. Napaulat na nasawi sa Southern California storm umabot na sa 3. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tutol ang Philippine National Police na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., malaki ang naitulong ng task force sa paglaban sa insurgency sa bansa at maaari rin itong magamit sa ibang programa ng pamahalaan. Ito ang balita ni Leia Ilagan. With regards to the abolition of the National Task Force ELCAC, ang ating kapulisan ay kumbaga ay tumututol dito, and marami pang pwedeng magawa through this National Task Force ELCAC. Humihina na ang puwersa ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Sa pinakahuling tala ng Armed Forces of the Philippines, nasa kabuoang 1,800 na lamang ang natitirang miyembro ng NPA sa bansa. 400 pa sa mga ito ay mayroong mga kaso. Habang ang dating 5 guerrilla front ng NPA, isa na lamang ang aktibo. 2 ang dismantled o nabuwag na at 2 ang hindi na aktibo. Sa kabila nito, hindi sang-ayon ang Philippine National Police na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., maaari namang i-divert na lamang sa ibang issue ang tututukan ng task force gaya ng unity and development na isinusulong din ng pamahalaan. In fact, what we are now pursuing is unity and development. So, in line with this, instead of pursuing yung kasi yung armed conflict medyo pawala na rin. So, we can shift to this venue, yung whole of nation approach pa rin. We are now kumbaga shifting to this direction. Well, we have to sustain it. No? We have to ituloy natin, but now it will be focusing more on the unity and development. Una nang inirekomenda ni UN Special Rapporteur on Freedom on Opinion and Expression Irene Can sa pamahalaan ang pagbuwag ng NTF-ELCAC dahil hindi na umano ito napapanahon. Ang NTF-ELCAC ay binuo sa panahon ng Duterte administration na layong tuldukan ang problema ng bansa sa local communist insurgency. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sang-ayon ang Department of Justice sa rekomendasyon ng United Nations Rapporteur na magkaroon ng batas kaugnay ng red tagging. Ngunit hindi naman pabor ang DOJ sa sinabi ni UN official Irene Can na pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang balita ni Dante Amento. Binanggit na rin ni Irene Can sa kanyang mga statements nung nandito siya
na wala naman talagang definition nung red tagging. Even in the UN, wala naman talagang definition. Walang tiyak na definisyon kung ano ang red tagging. Ito ang inamin ng Department of Justice kasunod ng pahayag ni UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan na dapat magkaroon ng maliwanag na kahulugan at batas ang red tagging. Pabor naman ang DOJ sa rekomendasyong ito ni Khan. Ayon sa DOJ, mahalagang may batas at definisyon ito upang masabi at mapanindigan na ito ay isa talagang krimen. Ang Kongreso naman ang siyang mangunguna sa pagbalangkas ng proposed law o panukalang batas. Sa criminal law po kasi, pag hindi natin alam kung ano yung bawal, hindi pwedeng maging criminal law yun. Dahil that will create a chilling effect. Pag sinabi lang natin na red tagging, ano ba talaga ang kahulugan nun? Samantala, hindi naman inayunan ng ahensya ang rekomendasyon ng UN official na i-abolish o buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, UNTF-ELCAC. Bukod sa ginagawa naman ito ang kanilang trabaho para tapusin ang Local Communist Armed Conflict, may timeline na tinitingnan na ito ay magiging isa ng Peace Council. We already have a plan, no? From NTF-ELCAC, which is a task force created to end local conflict, it will now turn into a Peace and Security Council when the time is right. So may timeline naman ho yun. So may phases eh. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakabawi sa kanilang trust at approval ratings sina President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Base ito sa isinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research noong huling bahagi ng 2023 mula December 10 hanggang 14. Si PBBM ay nakakuha ng 76 trust rating na mataas kaysa 73% noong third quarter ng 2023. Ang approval rating o bilang ng mga nasisiyahan mula 65% ay tumaas ng 71%. Samantalang si VP Sara ay nakakuha ng 77% trust rating na mataas kaysa 75% noong October 2023. Gayun din, ang approval rating nito ay tumaas ng 5% mula sa 70% ay naging 75% nitong huling quarter ng 2023. Lumabas din sa survey na parehong tumaas ang trust at approval ratings ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Gayun din si Supreme Court Chief Justice Alexander Esmundo. Nanguna sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa mga napipisil na maging susunod na Pangulo ng Bansa. Batay sa resulta ng survey na isinagawa gamit ang Tangere app nitong January 20 hanggang 24, si VP Sara ang most preferred candidate para sa 2028 presidential elections na nakakuha ng 31.5% ng boto ng 2,000 respondents. Statistically tied sila ni Senator Raffy Tulfo na nakakuha naman ng 30.8%. Malaki ang lamang ni VP Sara sa Visayas at Mindanao, habang sa nangunguna naman si Senator Tulfo sa North at Central Luzon. Pero paliwanag ng mga nasa likod ng survey dahil sa negatibong epekto ng bangayan ng mga Duterte at Marcos at mas maraming pabor kay Senator Tulfo bilang alternative candidate at pinakakaunti ang ayaw sa kanya. Si Senator Tulfo ang itinuturing ngayon na top contender sa 2028 presidency. Samantala, nakasama rin sa survey si dating Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 12% at si Senator Grace Poe na 10%. 3% naman ng mga na-survey ang nagsabing gusto nilang maging susunod na presidente, si Senator Amy Marcos, habang nasa 0.3% lamang ang pabor kay House Speaker Martin Romualdez. Nakababahala ang sunod-sunod na pagtatangka na pasukin ng umunay hackers ang mga government websites. Kaugnay nito, pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government at pamunuan ng Philippine National Police ngayong araw sa Malacanang. At dito tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa cybercrime. Ito ang balita ni Nel Maribohok.
as instructed by our President, we are intensifying, we are capacitating our police officers on the ground. Palakasin ang cybersecurity. Ito ang mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang makausap ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police kasunod ng mga attempted hacking sa ilang government websites. Ayon sa Philippine National Police, dahil matagumpay umano ang kanilang kampanya kontra krimen batay sa pagbaba ng crime statistics, bibigyang pansin naman nila ngayon ang pagsawata sa cybercrimes. Kasama na dito ang mga hacking. Although seemingly nakita natin na nag-improve yung crime statistics, that it went down by 10%, but as we dissected further these crime statistics, there is a need for us to focus on cybercrimes. Yun ang nakita natin na medyo tumaas as reported during the last quarter. Ayon sa PNP, nangunguna ngayon sa krimen na naisasagawa gamit ang internet ang swindling o estafa, illegal access, identity theft, online libel at ATM o credit card fraud. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., sinasanay na nila ang kanilang mga personnel sa police station o municipal level ukol sa paghawak ng kaso ng cybercrime o online crimes. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos, isang National Cybercrime Training Institute naman ang itatatag para sa mga pulis. Let's face it, talagang maraming nawawala, maraming pinapirate dahil isa sweldo. So, magkakaroon ngayon tayo sa under Public Safety College ng National Cybercrime Training Institute. Muli naman nagbabala ang DILG at PNP ukol sa paglaganap ng scams online, lalo na ng love scam ngayong Pebrero. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aminado ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na hindi pa rin nawawakasan ang mga scam gamit ang SIM cards. Ito ay sa kabila ng ipinatupad na SIM card registration ng pamahalaan noong isang taon. Sa katunayan, mayroon pang mga nag-aalok ng mga verified SIM cards sa Facebook. Ayon kay PNP ACG Cyber Response Unit Chief, Police Colonel J. Guillermo, ang verified SIM card sa mga binibili ng mga scammers upang hindi sila matre sa ginagawang panloloko. Kahapon nahuli ng PNP ACG ang isang individual sa Valenzuela sa pagbebenta ng verified SIM cards sa halagang 1,500 pesos bawat isa. 3 SIM cards ang nakuha sa suspect. Ang suspect ay mahaharap sa mga kaukulang kaso. On the part ng SIM registration, talaga dapat mayroong physical registration of the numbers, or the telco will control the acquisition of the SIM number. For example, if I will be authorized by the telcos to sell or retail a SIM number, it is my obligation to collect the information those who will be buying a SIM. Siyempre, kailangan mo to prove, no? I need your ID, I need an identification. So the best thing, even you have to collect the passport kasi yan ang mahirap pekehin. Hinamon ni House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe ang mga senador na ihayag na sa publiko ang kanilang tunay na posisyon sa charter change. Samantala, ipinaliwanag naman ng mga kongresista kung bakit isinusulong nilang maaprubahan agad ang resolusyon ng both houses number 6 na layong amyendahan ang ilang probisyon ng saligang batas. Ito ang balita ni Rosalie Cost. This is my challenge now to all senators. Why don't you, 24, come out in the open? Sino ba yung pabor to amend the Constitution, to update the 37-year-old Constitution? Sino yung mga kontra? Para by 2025, this is my challenge to the senators. Come out in the open, wag po tayo magtago. Pabor o hindi pabor sa Chacha? Ito ang hamon ni House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe na ihayag ng mga senador kaugnay sa pag-amyenda sa saligang batas. Sa gitna ng patuloy na bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso na nag-ugat sa kontrobersyal na People's Initiative Campaign, masaya ang mga kongresista dahil kahit papaano natatalakay na at pinagdedebatehan ang issue ng charter change o Chacha pagkatapos ng ilang dekada.
Gayunman, binigyang diin ng mga ito ang kahalagahang maipasa agad ang Resolution of Both Houses No. 6 o RBH6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Ito'y lalo na't magiging abala na ang mga mambabatas sa paghahanda para sa 2025 midterm elections. Ginawa ng mga ito ang pahayag matapos sabihin ni Senator Sonny Angara, chairperson ng Senate Subcommittee on Amendments and Revision of Code, na posibleng abutin na October 2024 ang debate sa resolusyon. Dagdag pa ng mga ito, hindi magkasing haba ang termino ng mga kongresista at senador. Alam niyo po, ang katotohanan is kung iyan ay pag-uusapan pa lang natin starting October, ang deliberations, it's like literally killing this bill, unless of course that is the real intent. For 37 years, hindi matuloy-tuloy because, let's face it, ito na nga nangyayari. Everybody sees that all proposals to update the 1987 Constitution namamatay po sa Senate. Araw ng Lunes, February 5, nang igiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi sila magpapapressure sa anumang deadline sa pagpasa ng RBH6. Inamin naman ng mga kongresista na masama ang loob nila sa mga counterparts sa Senado dahil sa mga aligasyon at pambabastos sa Kamara at sa liderato nito kaugnay ng People's Initiative Campaign. Dahilan upang i-adopt sa Kamara ang Resolution No. 1562 araw ng Lunes, February 5. Pag kami ang tinira mo, parang tinira mo ang mga tao namin sa baba, yung mga constituents namin. Kaya alam niyo po, napakasakit po nun. Masakit po as a party list member dahil yung sinasabi nila na party list lang kayo, district congressman lang kayo. Napakasakit po nun. Unang-una, yung nagsasalita nun, saan ba sila nanggaling? Di ba naging congressman din siya? Naging party list din siya? We didn't start it, and we have no intention of prolonging this. If you take affront by our mere expression of our sincere sentiments, I think we should be mature enough. We are fully aware that this is an irregular situation. And this is detrimental to our country. I'm so sorry, but it's happening. Sa uli, nanawagan ng mga kongresista sa mga senador na tigilan na ang mga personal na paninira at nang hindi tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ni Senator Amy Marcos na malaman kung sino ang nagbayad para sa charter change ad na EDSA Puera. Ito ay matapos kumpirmahin umano ni People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA lead convener Noel Oñate na 55 milyong piso ang ginastos sa patalastas na ito. Ayon kay Senator Marcos, sinasabi ni Oñate na galing umano sa kanyang sariling bulsa ang kalahati ng naturang halaga habang ang kabuuan ay mula naman sa mga donasyon. Gayman, hindi pa nito na isusumite sa Senado ang listahan ng mga sinasabing donor. Hindi ko kilala si Mr. Oñate. Palagay ko, nakita ko na rin yan kung saan-saan. Subalit, hindi ko rin alam kung saan nanggagaling ang pera niya, kung ano negosyo niya, at bakit siya may kakayahan mamigay lamang ng basta ng napakalaking halaga. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating UNTV News Global Correspondent na si Jovic Bermas mula sa United Kingdom. Jovic, kumusta ang atmosphere dyan ngayon matapos inanunsyo ng Buckingham Palace ang pagkakaroon ng cancer ni King Charles III? Monica, magandang gabi. Malungkot ang bungad ng umaga dito sa United Kingdom para sa mga royal fans nang pumutok ang balita na na-diagnose nga na may cancer si King Charles III. Ito ay matapos i-anunsyo kagabi ng Buckingham Palace na na-discover ang cancer noong magpagamot si King Charles sa isang private hospital dito sa London patungkol sa kanyang enlarged prostate. Nagpadala naman ng mensahe
pakipagsimpatya ang ilang world leaders kay King Charles. Kabilang dito si US President Joe Biden, Indian Prime Minister Narendra Modi at French President Emmanuel Macron na umaasa sa kanyang agarang paggaling. Sa ngayon ay hindi pa tinutukoy ng palasyo kung anong klaseng cancer ang na-diagnose sa hari, ngunit kinumpirma ng Buckingham Palace na nag-start na ito ng kanyang treatment. Samantala, Monica, pinospone naman ang public duties ng monarch at patuloy na makikipagpulong kay UK Prime Minister Rishi Sunak kada linggo para sa kanyang state duties. Monica. Sige, Jovic, ibigay mo na mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Inanunsyo ng Buckingham Palace na na-diagnose na may cancer si King Charles III. Sa kabila nito, patuloy na gagampanan ng hari ang kanyang trabaho habang sumasailalim sa medical treatment. Ito ang balita ni Jack De Ocampo. Our thoughts are of course with His Majesty and his family, and with all wish to send him our very best wishes for the successful treatment and a speedy recovery following tonight's news. Sumasailalim na sa treatment si King Charles III matapos matuklasan na may isa itong uri ng cancer. Na-diagnose ang kanyang sakit ng magpagamot kamakailan para sa kanyang enlarged prostate. Habang sumasailalim sa medical treatment, kanselado muna ang lahat ng kanyang public duties. Wala nang iba pang inilabas na detalye ang Buckingham Palace sa sakit ng hari. Naipaalam na ni King Charles ang kanyang kalagayan sa dalawa niyang anak na si William, Prince of Wales at Prince Harry, Duke of Sussex. Inaasahang lilipad pabalik ng United Kingdom anumang araw si Prince Harry na kasalukuyang naninirahan na sa Estados Unidos upang makita ang kanyang ama. Sa kabila ng payo ng mga doktor na magpahinga muna ito sa kanyang public activities, itutuloy naman ni King Charles ang kanyang role bilang head of state. Kabilang ang nakaschedule nitong lingguhang pulong kay Prime Minister Rishi Sunak, liban na lang kung ipagbabawal ng mga doktor. Huling nakita ang hari sa church service sa Sandringham noong linggo kung saan kumaway pa ito sa mga tao at naglakad. Ayon sa Buckingham Palace, nagpasya si King Charles na isa publiko ang kanyang kondisyon bilang aktibong advocate ng cancer-related charities mula pa noong siya ang Prince of Wales. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinatulan ng suspended death sentence ng korte sa Beijing ang Australian writer na si Yang Hengjun, 5 taon matapos siyang arestuhin sa China dahil sa espionage charges noong taong 2019. Ngunit nakasahad sa kanyang terms of sentence na maaari itong maibaba sa habang mabuting pag-uugali. Nabigla at nadismaya naman ang Australian government sa kinalabasan ng kaso. Sinabi sa isang press conference ni Australian Foreign Minister Penny Wong na tutugon ang Canberra sa kanilang strongest term, kabilang ang pagpapatawag sa Chinese ambassador. Ikinababahala ng mga siyentipiko ang mabilis na pagkatunaw ng Doomsday o Thwaites Glacier sa Antarctica. Ayon sa 2 pag-aaral na isinagawa ng British Antarctic Survey, ang pagtagos ng mataas na temperatura ng tubig dagat mula sa ilalim ng glacier ang sanhi ng mabilis na pagkatunaw nito. Ayon sa mga eksperto, kapag lubos na natunaw ang Doomsday Glacier, maaaring magdulot din ito ng pagkatunaw ng malaking bahagi ng West Antarctic Ice Sheet. Kasabay nito, maaari rin itong magdulot ng pagkasira ng farmlands dahil sa mataas na konsentrasyon ng asin sa tubig dagat. Ilang residente sa California ang nadaganan ng mga tumumbang puno dahil sa malakas na ulan dulot ng atmospheric river. Tiniyak naman ni US President Joe Biden na tutugunan ng national government ang lahat ng pangangailangan ng California na nasalanta ng malakas na bagyo.
Ito ang balita ni Sonny Coz. Our hearts go out to everyone who has been adversely affected by a historic storm. We're talking about one of the wettest storm systems to impact the greater Los Angeles area. Tatlo ang naiulat na nasawi sa Southern California dahil sa pagbagsak ng mga puno dulot ng malakas na buhos ng ulan mula sa atmospheric river storm system. Nagdulot din ang malakas na wind gust ng pagbagsak ng mga power lines dahilan ng pagkawala ng kuryente sa kalahating milyong residente ngayong araw. Nasa 38 milyon namang residente ang nasa flood warning areas sa buong California at Arizona. Itinaas naman ang kauna-unang hurricane force wind warning sa SF Bay area ng San Francisco Weather Services. Umabot ng hanggang 98 kilometers per hour ang hangin sa buong San Francisco, habang hanggang 128 kilometers per hour naman sa mga kabundukan. Ito na ang ikalawang storm system na tumama sa California mula Biyernes, nakabilang sa tinatawag na Pineapple Express o weather storm system na kasing haba mula Hawaii hanggang patungong California. Patuloy naman na nagbababala ang Los Angeles City Government na umiwas sa paglabas kung hindi rin lang kailangan. We need Angelenos to be cautious, to be careful, to be safe, and please stay home. Lagpas 10 inches ang bumagsak na ulan sa ilang bahagi ng Los Angeles ngayong araw. Pinangangambahan ngayon ang mga mudslides sa ilang hill areas ng syudad, kabilang na ang Hollywood Sign Hill at Beverly Hills. Samantala, nagparating naman ng kahandaan si US President Joe Biden sa pagtulong sa syudad sa oras ng humiling ito. If there's anything more you need from us, from my FEMA director, Deanna Griswold, is on top of this, along with Region 9 Administrator Bob Fenton. And FEMA is well positioned with personnel, State Emergency Operations Center, and resources across the state. We'll get any help on the way as soon as you guys request it. So just let me know. Nagdeklara na rin ang lokal na pamahalaan ng Los Angeles ng state of emergency ngayong araw. Sonny Coz, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapadala ng karagdagang ayudang $3.8 million o mahigit 214 million pesos ang Spain sa United Nations Palestinian Refugee Agency UNRWA. Ito ay matapos na suspindihin ng major donors gaya ng Estados Unidos at Germany ang kanilang pagkakaloob ng tulong sa grupo. Dahil ito sa alegasyong 12 sa libo-libong Palestinian employees nito ang pinaghihinalaang kasama sa October 7 attacks ng Hamas sa Israel. Samantala, pangungunahan naman ng isang dating French foreign minister ang pagrepaso sa operasyon ng UN agency para sa Palestinian refugees sa Gaza. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Naungkat sa Senado ang pagkaantala sa pagdecommission o pagdisarma sa mga dating rebelde na kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Samantala, bahagya namang nagpalitan ng salita sina Senator Raffy Tulfo at Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. dahil sa akusasyon ng katiwalian sa proseso. Nabunyag kasi sa pagdinig ang napakalaking discrepancy sa bilang ng mga rebeldeng nagbalik loob kumpara sa isinuko nilang mga armas. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Ba't natin tinanggap yun? 22,000 na walang baril. Dapat hindi natin tinatanggap pag walang dalang baril, di ba? Kasi hindi naman makatotohanan na lumalaban siya na walang dalang bakal. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, pinuna ng ilang senador ang delay sa decommissioning process o pag-aalis ng armas sa mga combatant ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa buhay sibilyan at sa komunidad. Giit ni Senator Amy Marcos, nasa 40,000 rebelde ang target ma-decommission, pero matapos ang ilang taon, nasa 26,000 pa lamang ang sumasa ilalim sa proseso. Paliwanag ni Presidential Peace Advisor Secretary
Secretary Carlito Galvez Jr., sinimulan nila ang decommissioning noong 2019. Ngunit naantala ito dahil sa COVID-19 pandemic. Nangako itong tatapusin ang proseso bago ang unang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa susunod na taon. We expect that the fourth phase to be carried out this year and completed within 2025. Ngunit na-question din ng mga senador kung bakit malaki ang agwat ng bilang ng mga nag-surrender na MILF combatants at ng mga isinukong armas. Mula sa 26,000 na decommissioned MILF combatants, mahigit 4,000 lamang ang isinukong mga armas. Tingin ng mga senador, dapat may isurrender na baril ang mga combatant bago tuluyang tanggapin at bigyan ng ayuda. Pero sabi ni Secretary Galvez, wala ito sa peace agreement at dumadaan din sa independent decommissioning body ang mga sumusukong rebelde. Ayon naman sa member ng MILF panel, sa ilalim anya ng kasunduan, ang mga armas lang na pagmamayari ng MILF ang kailangang isurrender at ilan sa mga ginagamit ng mga combatant, personal na armas o di naman kaya ipinahiram ng mga sympathizer. It is not really 1:1. Many of the weapons that the combatants used are not the organization's property. And therefore, there is another program to ensure that these privately owned weapons can also be submitted or given to the authorities. Hinala ni Senator Raffy Tulfo baka pinagkakakitaan umano ang pagbibigay ng 100,000 pesos na cash assistance sa kada combatant, bagay na mariing pinabulaanan ni Secretary Galvez. I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. Sir, I beg to disagree na pagkakitaan po sa decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag nakapakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. I will show that we are not corrupt. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Ipinasusumite na ni Senator Jinggoy Estrada na siyang chairperson ng komite ang mga dokumento kaugnay nito para makumpirma kung talagang nagkaroon ng korupsyon o hindi. Tinalakay din ng Senate panel ang pagbibigay ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rebeldeng grupo na kailangan sang-ayunan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Di umano papatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa Mindanao Secession o planong paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., wala ring iniutos ang Pangulo na maglabas ng pahayag ang mga ahensya ng pamahalaan o sino mang miyembro ng gabinete ukol sa issue. Oh, no. Definitely, walang order. It's kung sino lang gusto maglabas, ilalabas nila. So yung mga lumalabas na yan, talagang nagmamalasakit lang sa mga nangyayari ngayon. Tiniyak naman ng Philippine National Police na gagawin nila ang kanilang mandato para sa seguridad ng bansa. When we took our oath as police officers or even in positions, part of it is in upholding the rule of law and the Constitution. So talagang trabaho namin yan. We see that the territory is protected. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang usapin hinggil sa umano'y pagbuwag sa Task Force Davao kasunod ng umano'y planong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din ng tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nagtungo doon kamakailan si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. upang tingnan ang pagtugon ng mga sundalo sa kalamidad at alamin ng estado ng ipinatutupad nilang mga programa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So
the EMC has made a statement, we made some clarification, and there's no such issuance of any directive for the disbanding of the Task Force Davao. Walang direktiba ang sandataang lakas ng bansa para buwagin ng Task Force Davao. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, Chief Public Affairs ng Armed Forces of the Philippines, ikinagulat nila ang lumabas na issue na umano'y pagbuwag sa grupo dahil sa umuugong na napipinto umanong pag-aresto sa dating Pangulo. Ako, I just want to emphasize doon sa disbanding of the Task Force Davao. Honestly, nagulat kami doon at we don't know where it came from, basically. Itinanggi rin ng AFP na ang pakay ng pagpunta sa Mindanao nitong Sabado at Linggo ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ay ang pagbuwag sa task force. The Chief of Staff went to Davao last weekend, but his sole purpose was for three things. Look into the HADR, how the AFP will assist sa sakuna po na nangyayari sa Davao. Pangalawa po is yung operations po that is being conducted in Davao. And third is to look upon the welfare of the troops, their unwavering, you to remind them of our unwavering commitment towards being united and professional. Ayon sa pamunuan ng AFP, hindi kailangan ng loyalty check sa kanilang mga tauhan dahil mananatili sila sa kanilang mandato na nakasaad sa konstitusyon para protektahan ang territorial integrity ng bansa, kaugnay ng pinalulutang na usapin ng paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Mananatili rin sila sa kanilang misyon na protektahan ang mamamayan, pangalagaan ng Estado at ipagtanggol ang kalayaan ng bansa. I think the Chief of Staff has made very clear on his particular statement that we will be remaining, will remain loyal to the Constitution and of course to the chain of command. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Dalawang magkahiwalay na road accident ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Isang motorcycle rider ang sugatan matapos bumangga sa road barrier sa Tacloban City. Sugatan din ng isa pang rider nang sumemplang naman sa flyover sa Marikina City. Ito ang balita ni Joshua Antonio. After day 1, 2, 3, stop. Nagro-roving ang UNTV News and Rescue bandang alauna ng madaling araw nang madatnan ang isang lalaking na aksidente sa motorsiklo sa ibabaw ng barangka flyover sa Marikina City. Nakita ng team na nakahiga ang pasyente sa gilid ng tulay habang tinutulungan ng mga naunang responder. Nagtamo ang pasyente ng maraming galos at mga sugat sa buong katawan, kabilang ang iniindang sakit sa magkabilang siko. Ayon kay Kagawad Hill Anthony Lafente, kauwi niya pa lang nang may narinig siyang nagsisigawan sa may bandang tulay. Nakita ko nagtatakbuhan yung ibang bystander natin. Kasi tayo nakita ko sa taas ng tulay. Yung nagkakagulo. Nung tinatanong natin siya, conscious naman siya. Tingin ko hindi siya nawala ng malay. Ang problema, nung hinaharap namin yung helmet, talagang wala pala siyang suot na helmet. Dahil nung chinek natin yung motor niya, natin yung dalawang helmet. Salamat din at naano natin yung UNTV, napadaan at nag-assist sa amin. Ayon din sa isang rider na nakasabay ng biktima sa kalsada, malayo pa lang, hindi na maayos ang pagpapaandar nito sa kanyang motorsiklo. Nakasabay ko po siya sa Aurora. Suray-suray na po yung takbo ng motor niya patakbo niya. Pagdating po sa stoplight, pulis nga po na nakasabay namin, papasita ko na po sana kasi po biglang nagpo. Pumirit po siya ng takbo. Inassess at binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang multiple injuries ng biktima at dinala agad sa St. Luce sa Quezon City para sa karagdagang atensyong medikal. Isang tawag naman mula sa concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team kaugnay sa kaanak nito nagtamo ng mga sugat na nasa kanilang bahay na. Ayon sa biktima na si Norberto Bermudo,
madilim ang bahaging kanyang binabaybay na kalsada sa Barangay 3, Lower Nulatula, Tacloban City at hindi naiwasan pa ang road barrier kaya nabangga niya ito at sumemplang. Pagkatapos ng insidenteng ito ay agad na umuwi ang biktima sa kanilang bahay. Matapos malapatan ng first aid si Bermudo ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinihintay na lang ng Iloilo City at Iloilo Provincial Government ang report ng Energy Regulatory Commission o ERC at Department of Energy para sa isasampang kaso laban sa National Grid Corporation of the Philippines dahil sa malawakang power blackout noong nakaraang buwan. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Dua kami ni-Gov. So it will be a joint complaint from the province and the city soon, this month. Posibleng magsampa ng kaso ang Iloilo Provincial Government at Iloilo City laban sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ngayong buwan. Kaugnay ito sa nangyaring malawakang power outage sa Panay Island noong January 2 hanggang 5. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., pinag-aaralan pa nila kung anong kaso ang dapat isampa sa NGCP. Pero isa sa tinitingnan ng gobernador ang class suit. We don't need a lead petitioner or a lead counsel here. Ginatanawan na natin. Ano na siya nga, ano ang maayong i-file natin pag sa diin, dira ka ginawang pisa. Ang importante nga husto, diin siya, ano siya nga klase. Damo na siya considerations, damo siya legal considerations. Ano ang realistic, anong madasig. Pag di anong relief nga makuha naton ang gusto naton considering ang konsumidor ang ginahalinan sa aton nga kausa. Joint complaint naman ang nais isampa ni Iloilo City Mayor Jared Reña sa ERC. Ito ay dahil may kapangyarihan ng ERC na pagbabayari ng NGCP na hanggang 50 million pesos sa damages na kanilang iniwan sa mga consumer. Ma-file kita sa kaso sa ERC on the violations of NGCP and resulting to the blackout. Tapos, while the ERC cannot award damages, dirata i-allege ang aton damage. No? Kag hopefully the ERC will find NGCP. Sa ngayon, patuloy ang pag-uusap ng mga abogado ng probinsya at syudad para sa mga dokumento na kinakailangan sa pagsasampa ng kaso. Kasama na rito ang report ng mga distribution utilities sa economic losses sa 4 na araw na blackout. Hinihintay pa rin ng legal teams ng lungsod at probinsya ang resulta ng investigasyon ng Energy Regulatory Commission at Department of Energy sa power blackout. Samantala, bukas naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa ibang probinsya sa Panay na nais rin sumali sa pagsasampa ng kaso. Ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan, umabot sa 1.5 billion pesos ang economic loss ng Iloilo City habang 3.5 billion pesos naman sa probinsya. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumagal ang kabuuang inflation o pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa bansa nitong Enero batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Pero bumilis naman sa mahigit 22% ang pagtaas ng presyo ng bigas at inaasahang magtutuloy-tuloy pa ito hanggang sa Hulyo. Ito ang balita ni Jed Neresina. Yung rice natin, of course, mababa yung ating inflation but ang ating rice ay mataas, plus of course alam natin na yung weight nito sa ating CPI basket. Nananatiling mabilis ang pagtaas ng presyo ng bigas sa kabila ng patuloy na pagbaba ng kabuuang inflation rate sa bansa nitong Enero 2024.
Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief Yusek Dennis Mapa, umakyat sa 22.6% ang rice inflation nitong Enero mula sa 19.6% noong Disyembre 2023. Ito ay 14-year high na siyang pinakamataas mula noong March 2009 kung kailan naitala ang 22.9% rice inflation rate. Paliwanag ni Mapa na mataas ang presyo ng bigas sa world market. Una, dito sa ating trade data, kung titingnan natin yung importation ng rice natin, ay mataas talaga yung presyo ng bigas sa world market. Iniugnay niya rin ang mabilis na rice inflation sa mababang base effect noong Enero hanggang Hulyo 2023. Now dito naman sa inflation natin, kung titingnan natin yung time series ng rice inflation in 2023, ito ay mababa mula January hanggang July of 2023. So January of July, so mababa siya. So nagkaroon lang tayo ng pagtaas nung August last year, tapos talagang pumalo siya nung September, and then tuloy-tuloy na. So mababa, parang may mababang base ang pinanggalingan ng presyo ng bigas. So ang aming kalkulasyon ay patuloy itong tataas in terms of inflation rate simply because the base is relatively low in 2023. Para sa regular milled rice, sinabi ni Mapa na 49 pesos 65 centavos kada kilo ang presyo nito ngayong Enero 2024 na 25.4% na mataas sa 39 pesos 60 centavos kada kilo noong Enero 2023. Pagdating naman sa well-milled rice, tumaas ito ng humigit kumulang 25% at umabot sa 54 pesos 91 centavos kada kilo noong nakaraang buwan mula sa 43 pesos 92 centavos kada kilo noong nakaraang taon. Ang special rice naglalaro sa 63 pesos 90 centavos kada kilo na 18.9% ang itinaas mula sa 53 pesos 76 centavos kada kilo. Para naman kay Mang Ramon Soner na may-ari ng bigasan sa palengke, naramdaman niya ang nasabing pagtaas ng presyo ng bigas, kaya wala ng 52 pesos na bigas na mabibili sa kanyang tindahan. Ito pong December, meron pa kaming 52, tapos naging pagpasok nung January, 53 hanggang sa ito pong naging 54 na, pinakamaba. Kaya sa ngayon po, hindi naman po ganun nababa ang bigas. Ayon naman sa isa pang may-ari ng bigasan na si Christy Sara, nagrereklamo na ang ilan niyang mga suki dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Siyempre nag-aano sila na umaangal. Wala namang may gusto na mataas ang bigas Naghahanap pa rin yung tao ng mababa. Ayon sa PSA, inaasahang patuloy na tataas ang presyo ng bigas at posibleng pumalo sa 20% o higit pa ang itataas sa presyo ng bigas hanggang sa buwan ng Hulyo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng National Security Council ang claim ng China ay na itinaboy ng kanilang Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Iniulat din ng AFP ang matagumpay na ROREM mission sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Una-una, walang katotohanan yung sinasabi ng China. Again, it's a figment of their imagination. Mariing itinanggi ng National Security Council ang lumabas na ulat na itinaboy ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc kahapon. Sa isang pahayagan ng China, sinabi nitong pinaalis nila ang barko ng Philippine Coast Guard na illegal umanong pumasok sa kanilang teritoryo na tinatawag nilang Wangyan daw. Subalit mariin itong itinanggi ng National Security Council. Ayon kay Assistant Director General Undersecretary Jonathan Malaya, walang basihan ang claim na ito ng China at pawang imahinasyon lamang. Meron tayong isang Coast Guard vessel, yung VRP Teresa Magbanwa, na nandun ngayon. Ngunit itong sinasabi nila na drove away a Philippine Coast Guard vessel, hindi po totoo yan. Our Coast Guard vessel is still there, it's still patrolling. At yung mga sinasabi nilang pinaalis yung ating Coast Guard has no basis. Again, that is a claim that they gave. From our end, we
just conduct our mandate, interagency, Navy, Coast Guard, the Municipality of Kalayaan. So they may say what they want to say, but we just continue with our mandate. Iniulat naman ng Armed Forces of the Philippines na matagumpay ang isinagawang rotation at resupply mission ng AFP nitong nakaraang linggo sa West Philippine Sea. Bagaman may presensya ng Chinese Maritime Militia sa lugar, pero wala namang naranasang panghaharang mula sa mga barko ng China. Western Command and Naval Forces West has been conducting regular rotation of troops and reprovisioning of forces. It's not the first time that there was no interference, no illegal moves by the Maritime Militia, the Coast Guard, or the PLA Navy. So we have had activities in the past, PRORE missions, that there was no interference at all. Ikinatuwa naman ng NSC ang ulat na ito at sinabing magtuloy-tuloy na sana ang ganitong senaryo na walang pangaharang ang China, lalo na tuloy-tuloy ang isinasagawang RORE mission sa West Philippine Sea. Noong 2023, nakapagsagawa ng 28 rotation and resupply mission sa siyam na mga isla at bahura na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 14 naman ang isinagawa sa Ayungin Shoal. 3 dito ay nakaranas ng pambobomba ng water cannon mula sa mga barko ng China noong Agosto, Nobyembre at Disyembre. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo kanina sa harap ng Chinese Consulate sa Makati City ang grupong Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Muli nilang kinundina ang umano'y patuloy na aggression o harassment ng China sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Kabilang narito ang kamakailan lang na insidente sa Panatag Shoal kung saan pinilit umano ng Chinese Coast Guard ang mga Filipino fishermen na itapon ang nakuha nilang sea shells. Ayon sa grupo, gusto lang nilang ipakita na hindi tama ang ginagawa ng China kasama na ang hindi paggalang at pagkilala sa exclusive economic zone ng bansa. Para irehistro ang maring pagkondena sa muli na namang matinding o illegal na pag-aresto ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda na kumuha lang ng shell doon sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal ngayong January. Ito ay ilan lamang sa tuloy-tuloy walang humpay na harassment ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda. Kabaligtaran sa paniniwala ng marami na less harmful ang paggamit ng e-cigarettes. Iginiit ng Department of Health na hindi ligtas ang paggamit ng mga ito bilang alternatibo at hindi ito nakatutulong para mahinto sa paninigarilyo. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Parehas lang po ang chemical na malalanghap sa pagbe-vape. Therefore, ang pagbe-vape po ay hindi harmless, nor is it safer. Isa ang paninigarilyo sa mga pangunahing sanhi ng cancer. Ayon sa Department of Health noong taong 2019, nasa mahigit 17,000 na italang nasawi dahil sa naturang sakit. May ilan na ginagawang alternatibo ang paggamit ng e-cigarettes, tulad ng vape dahil sa paniniwalang ito ay less harmful. Batay sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, 14% o isa sa bawat 7 kabataang Pilipino mula 13 hanggang 15 years old ay gumagamit na ng vape. Ayon sa Department of Health, hindi totoong ligtas na alternatibo ang paggamit ng vape. May mga chemical din ito na meron ang sigarilyo, nangangahulugan na may masama pa rin itong epekto sa katawan. Gaya ng sigarilyo, pareho itong may nicotine, isang chemical na may masamang dulot sa utak lalo na sa mga kabataan. Ang paggamit ng vape, may nicotine po yan. And ano po ang epekto ng nicotine sa kabataan? The brain, ang development po hanggang 25 years old po yan. If we are smoking, especially using nicotine, naapektuhan po ang brain development ng ating mga anak at ating mga kaapu-apuhan kung sila po ay ma-expose sa nicotine at iba pong chemical. Bukod dito, may ilan namang naniniwalang nakatutulong ang paggamit ng e-cigarette para tuluyan silang mahinto sa paninigarilyo. Bagay na hindi sinasang-ayunan ng mga eksperto.
Bagamat hindi madali ang paghinto ng paninigarilyo, kaya hinihikayat ang bawat individual na nais ng matigil sa paggamit nito na lumapit sa mga eksperto at humingi ng tulong para magabayan. Isipin na lang ho ninyo na ang pag-vape ay isang addiction din. Kaya importante kung ito, dahil sa ito ay isang addiction, pumunta ho kayo doon sa mga smoking cessation clinics ho. Humingi kayo ng tulong para mas maging matagumpay ho kayong makapaghinto ng pag-vape. Kusa sa bawat isa sa atin na I quit. So therefore, kung wala ng demand, tobacco free tayo. But it can happen, it cannot happen. So in the meantime, bawasan natin yung bilang na maaaring madagdag dun sa mga maninigarilyo at ngayon nga nag-vape. Maaari ring tumawag sa DOH Quitline para mabigyan ng tamang suporta at tuluyan ng talikuran ang paninigarilyo para sa mas ligtas na pangangatawan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng American pop superstar na si Taylor Swift ang tracklist ng kanyang pinakabagong album na The Tortured Poets Department. Naglalaman ng 16 na awitin ang kanyang Four Sides album, dagdag pa ang isang bonus track na pinamagatang The Manuscript. Inaasahan na maraming Swiftie fans na mapapakinggan ang mga new composition ni Taylor na may temang love, heartbreaks at moving on songs. Nauna nang inanunsyo ng sikat na American singer-songwriter ang paglalabas ng kanyang pinakabagong album na i-release sa darating na April 19. Pangarap ng 22 anyos sa si Luis Xavier Sarmiento na maging pulis gaya ng kanyang idol na aktor sa isang teleserye. Si Sarmiento ay binatilyong may Down syndrome. Kaya naman itong Lunes, hindi na nagdalawang isip ang pamunuan ng Philippine National Police na pagbigyan ng hiling nito. Pinagsuot ng police uniform si Luis at ginawaran ng ranggong lieutenant ng PNP Command Group. Ang once-in-a-lifetime experience ito ay naisakatuparan sa ilalim ng kanilang A Cop for a Day program. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nakatutuwang malaman na sa kabila ng kondisyon ni Luis, pagiging pulis ang propesyon na nais itong makamit. Nangangahulugan lamang anya na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan ang pagiging marangal ng trabaho ng isang pulis. Kaya naman, himok ni General Acorda sa mga pulis manatiling tapat sa serbisyo para magsilbing magandang halimbawa sa mga susunod na henerasyon. Let us strive to be pillars of support for every child who dreams of wearing this uniform and contributing to the safety and well-being of our communities. In our own humble ways, let us continue to uplift the young generation as they strive to achieve their dreams. Na ito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Aba, tayo may mga shoutout lang ngayong gabing ito. Pero Monica, bago yan, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga kausi natin. Kasi nung Friday, nakalimutan ka lang sabihin kagabi. Mataas yung views natin, yung in-upload natin. Ano ang pinakamataas? Ito ang balita. Yung newscast natin nung Friday. Ay, uploaded. Okay. As I speak, 430,000 yun na views. Wow. Mataas yun. Kasi parang nakikita ko dito, talaga pag may malalaking issue, ang source ng information ng tao, tayo pinupuntahan. Isa sa mga pinupuntahan. Ayun, marami. Ito ba yung kasagsagan nung... hearing sa Davao. Oo. Yun. Ng Senado sa Davao. Ayan. Kaya maraming salamat po sa ating mga kausi. At katulad po yan ni John Albutra, si Lenny Channel, si Abelardo de los Santos. Salamat po. Salamat din po kay Ernie Bernardo, Rowena Pedersen at Jerome Balinag Tabanganay. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel
at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 15 at 11 na nagsasabi, "Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.